Magandang hapon po. Ngayong umiiral ang hanging habagat, ramdam na ang epekto nitong madalas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa Tupi, South Cotabato, marami ang napinsala dahil sa mga bumagsak na kahoy, umulan pa ng hail o mga butil-butil na yelo. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Hindi magkamayaw ang mga residente sa Barangay Crossing, Robert sa Tupi, South Cotabato sa lakas ng ulan. Nilipad din ang mga bubong at sanga ng mga puno sa lakas ng hangin. Bubungad din sa mga residente ang hail o pag-ulan ng mga tipak-tipak o butil-butil na yelo. Nagbagsakan naman ang mga puno sa isang taniman sa Barangay Palian, bunsod ng ulan. Sa tala ng mga autoridad, 7 bahay mula sa 6 na barangay ang napinsala matapos tamaan ng malalaking sanga ng kahoy. Ang mga natumbang puno, nagpabagal at nagpasikip din ng daloy ng trapiko sa National Highway. Agad nagsagawa ng clearing operations. Sa tala ng mga otoridad, 14 ang nasugatan dahil sa mga natumbang puno at disgrasya sa kalsada sa bayan ng Tupi. Nagsasagawa na ng assessment at needs analysis ang MDRRMO. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nanalasa sa bayan ng Tupi. Inulan din ang ilang probinsya sa Luzon. Sa Kasiguran, Aurora, tumagal ng 4 na oras ang ulan kahapon. Wala namang naitalang pinsala o pagbaha sa lugar. Tumagal naman ng 20 minuto ang naging pag-ulan sa Nagilian, Isabela. Sa ngayon, nagbabala ang mga otoridad sa mga residente sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa sa lugar. Ang masamang panahon sa Aurora at Isabela, epekto ng umiiral na ngayong hanging habagat ayon sa Pag-asa. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV. Nakatutok 24 oras. Malagim na disgrasya sa Zamboanga City, patay ang driver at pahinante na isang dump truck na bumangga sa isang puno. Sugatan ng isang nakatambay sa lugar ng insidente. At nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Kita ang isang truck na nawalan ng kontrol at biglang bumangga sa isang puno sa Maria Clara Lorenzo Lobregat o MCLL Highway sa Barangay Victoria, Zamboanga City, bandang 3:35 ng hapon kahapon. Agad itong inusisa ng mga nagulantang na residente. Sa videong kuha ng isang residente, kitang nagkalat sa kalsada ang lupang karga ng tumagilid na truck. Nasira ang ilang nakaparatang sasakyan at kusina ng isang bahay na nahagip ng nasabing truck. Ayon sa Zamboanga City Police, natrap sa front seat ng truck ang 46 anyos na lalaking driver. Nawalan din ng malay ang kanyang pahinante. Agad namang dumating ang rescue at dinala sa ospital ang dalawa pero idineklara silang dead on arrival. Habang nagtamo ng minor injury, ang isang lalaking residente na nakatambay sa lugar matapos tamaan ng karga ng truck. Batay sa investigasyon ng pulisya, biglang pumutok ang isa sa mga gulong ng truck habang bumibiyahe ito mula sa mataas na bahagi ng Barangay Lamisahan papunta sa mababang bahagi ng highway sa Barangay Victoria. Dahil sa bigat na karga ng truck, nawalan umano ng kontrol sa pagmamaneho ang driver ng truck hanggang sa bumangga sa isang puno. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng payag ang pamilya ng mga biktima at mga nadamay sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Efren Mama ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Patay ang isang suspect sa pagnanakaw ng motorsiklo matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Antipolo, Rizal. Ayon sa mga pulis, nabisto ang suspect nang ibenta nito ang ninakaw niyang motorsiklo sa halagang 5,000 piso. Pero ang motorsiklo namukhaan daw ng buyer dahil sa social media post ng asawa ng ninakawang biktima. Naisumbong daw ito sa biktima at sa mga otoridad. Pero nang dumating ang mga pulis sa lugar, biglang tumakbo ang suspect na nakipagbarilan pa sa mga pulis. Nagtamo ng tama ng balang suspect na dead on arrival sa ospital. Na-recover ang motorsiklo pero wala na itong plaka at kulang-kulang ang mga pyesa. Nakuha rin ang ginamit na barilang suspect. Napagalaman din ng pulisya na may nakabinbing warrant of arrest sa kasong theft ang suspect na dati na ring nakulong dahil sa pagnanakaw. Ang
resulta ng eleksyon ang isa sa mga napag-usapan ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte sa The Hague sa Netherlands. Ano kaya ang sentimiento niya sa payag ni Pangulong Bongbong Marcos na bukas daw itong ayusin ang hidwaan sa pagitan ng kanilang mga pamilya? Nakatutok si Jonathan Andal. Kamakailan sa unang episode ng kanyang podcast, sumagot si Pangulong Bongbong Marcos kung handa raw siyang makipagkasundo sa mga Duterte. Oo. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Natanong tungkol dito si Vice President Sara Duterte na nagdiriwang ngayon ng ika-47 kaarawan. Hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Nasa The Hague, Netherlands ang bise kasama ang inang si Elizabeth Zimmerman para dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 1 oras tumagal ang dalaw ng bise sa dating Pangulo sa ICC Detention Facility. Masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Pinag-usapan din daw nila ang resulta ng eleksyon sa Pilipinas at si Senator Amy Marcos na kasama niya sa The Hague pero hindi pinayagang makadalaw sa kulungan. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Attorney Kaufman kung ano man yung napag-usapan nila. Wala ako doon. So mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. Nagsalita rin ng bise sa resulta ng May 2 to 6 survey ng SWS na 88% o halos 9 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing dapat sagutin niya ang impeachment complaint. Oh, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Naniniwala raw ang bise na walang epekto sa kanya ang pag-usog ng Senado sa impeachment case niya mula June 2 papuntang June 11. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Samantala, tinawag na gawa-gawa ng Philippine Navy ang ulat ng State News Agency ng China na nagsagawa ng patrol sa kanilang Navy sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Nakatutok si Nico Wahe. Naglabas ng ulat ngayong araw ang State News Agency ng China na Xinhua na nagsagawa raw ng combat patrols ang Southern Theater Command ng People's Liberation Army sa Bajo de Masinloc na tinatawag ng China na Huangyan Island. Pero ayon sa Philippine Navy, gawa-gawa lang daw ito. Wala silang na-monitor na aktibidad ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang ganitong uri raw ng balita ay bahagi ng tinatawag nilang information shaping operations ng Chinese Communist Party para raw pahupain ang mga usapin ng ibang bansa sa pagtutol sa kanilang mga aktibidad. Ang paglabas ng ulat ng China nangyari sa gitna ng isinasagawang Shangri-La Dialogue sa Singapore, isang forum tungkol sa defense cooperation ng iba't ibang bansa. Ngayong taon, hindi pinadala ng China sa forum ang kanilang defense minister. Naroon naman sina US Defense Secretary Pete Hegseth at ating Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Ang ginawang talumpati ni Hegseth ay unang beses na nagsalita ang Amerika sa ilalim ng Trump administration kaugnay sa mga aktibidad ng China sa Indo-Pacific region. Ayon kay Hegseth, prioridad ng Trump administration ng Indo-Pacific region. Nagbabala rin siya sa posible umanong pagsakop ng China sa Taiwan. It has to be clear to all that Beijing is credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific. We know, it's public, that Xi has ordered his military to be capable of invading Taiwan by 2027. Again, to be clear, any attempt by Communist China to conquer Taiwan by force would result in devastating consequences for the Indo-Pacific and the world. Kailangan daw dagdagan ng pondo ng mga bansa sa rehiyon para sa kanilang depensa.
NATO members are pledging to spend 5% of their GDP on defense, even Germany. So it doesn't make sense for countries in Europe to do that while key allies in Asia spend less on defense in the face of an even more formidable threat. Pinuri naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro si Hegseth sa ani ay magiging malaking epekto ng suporta ng Estados Unidos. Patuloy raw nilang pag-iibayuhin ng bilateral at multilateral relationship ng Pilipinas sa Amerika. It is the proof of the commitment of the Trump administration to engage in the ASEAN and the Indo-Pacific, all with the vision of a free and open Indo-Pacific and of course our shared interests in upholding a rules-based international order. Kahapon naman, magkasama sina incoming Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian sa pagdiriwang ng 50th anniversary ng Philippines-China relations. Ayon kay Lazaro, batid niya ang mga pagsubok na kinakaharap ng Pilipinas sa China, na ayon kay Wang ay mareresolba sa pamamagitan ng dialogue at konsultasyon. We acknowledges the challenges remain, but it is important to remember that these do not define the entirety of our engagement and our friendship. I vividly recall, our joint efforts through rounds of negotiation serve as a valuable reference for the management of maritime differences and contributes meaningfully to the peace and stability in this region. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ang asahan sa unang linggo ng Hunyo. At sa tansya po ng kumpanyang Unioil, 10 hanggang 30 sentimo ang posibleng price hike sa kada litro ng gasolina. Posible namang walang paggalaw o kaya ay mag-rollback ng 10 sentimo sa diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ilan po sa nakikitang dahilan sa paggalaw ng presyo ng langis ay ang tensyon sa mga bansang pinagmumulan ng langis. Ang plano ng OPEC Plus na itaas ang produksyon sa Hulyo at ang pagbagal ng ekonomiya, partikular na sa Asia. Samantala, nag-anunsyo ang Petron ng rollback sa LPG na piso at 75 sentimo kada kilo simula bukas. Alinsunod daw ito sa itinakdang contract price ng LPG para sa Hunyo. Mga kapuso, patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon ang hanging habagat. Ayon sa Pag-asa, nagdadala yan ng malalakas na pagulan at thunderstorm sa buong Luzon, lalong-lalo na sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Batanes, Cagayan at Metro Manila. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa Abra, Cagayan, Mountain Province, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Camarines Sur, Albay at ilang lugar sa Palawan. Light to heavy rains naman ang posibleng maranasan bukas sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao.